Hello Universe! Sa makapangyarihang Diyos sa Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, mapayapa, pinagpala at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang ating pong topic sa kapahayagan ng kaloob po ng Panginoon ay ang sikreto ng Diyos sa buhay ng tao. Subalit bago po ako magsimula, ay gusto ko muna pong magbigay ng isang panalangin. Hingiin po natin ang presensya ng ating Panginoon Jesucristo sa mga oras na ito. Hallelujah! Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal at hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Mabuting Diyos na siyang kumukup-kup at nagmamahal sa amin. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa mga pagkakataon na ito. Samahan mo po kami dahil ikaw ang aming Diyos na kinikilala at kami iyong mga anak na nasa lupa na patuloy pong nagpapasakop sa iyo. Kahabagan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, sa lahat po ng aming karumihan. Linisin kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkakasala. At ikaw po ang Diyos na palaging makita sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at kahabagan na patuloy mo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pahiram na buhay sa araw na ito, na patuloy mo po kaming ginigising sa malakas na pangangatawan, sa biyaya at pagpapala, Panginoon. Sa mga pagsubok po na aming nararanasan, Panginoon, na lagi pong may solusyon na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng bagay na patuloy mo pong tinutugon at ibinibigay po sa lahat ng tao na iyo pong nilikha. Maraming salamat, Panginoon, sa pamilyang meron kami, sa trabahong meron kami, Panginoon. Salamat po sa kakainin namin sa araw-araw at sa mga darating pa, Panginoon, sandali sa araw na ito. Maraming salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito na ikaw po ang Diyos na maluwalhati. Ikaw po ang Diyos na makita, Panginoon. Itago mo po, O Diyos, ang iyong abang lingkod sa iyong likuran at ikaw po ang Diyos na magsalita. Bigyan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod ng triple portion of anointing. Pahiran mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis at ang mga salita mo, Panginoon, ang mamumutawi sa aking labi. Ang siya pong magrema sa buhay ng bawat isang makakapanood at nakakapakinig, Panginoon, ang tinig ng iyong abang lingkod. Pagpalain mo po, Panginoon, samahan kami ng banal na Espiritu Santo sa mga oras na ito at makita, Panginoon, ang presensya mo. Ikaw po, O Diyos, ang siyang humipo ng puso't isip at kaluluwa ng bawat isa. Maramdaman, Panginoon, ang liwanag at kaligtasan na nagmumula sa iyo at magkaroon, Panginoon, ng kaaliwan, kapayapaan, Panginoon, at pag-asa ang mga buhay mong salita na amin po mapapakinggan sa mga oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo ang oras na ito at sa mga darating pang sandali na hinihingi ko po ang 100% katagumpayan at inaangkin ko, Panginoon, matagumpay po ang kapahayagan mo. Tunawin mo, Panginoon, ang lahat ng distraction at tulungan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod na makapagpahayag, Panginoon, ng buong puso. Yamang ito, Panginoon, ang iyong ibinigay na kaloob mo, Panginoon, na makapagsalita ang iyong abang lingkod at marinig, Panginoon, ng iyong mga anak na magkaroon din po ng kaligtasan, liwanag at buhay at maranasan, Panginoon, nila ang kaligtasan pong tinanggap ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Speak up, Jesus, and take over, Holy Spirit, sa mga pagkakataon na ito. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa mga viewers at ang ating pong gospel ay galing po sa Efeso 5:25-33. Ang sabi po dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi ito'y nararapat na maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanyang sariling mga katawan.
Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na nakapupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapat sinasalita ako ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Ito po bang topic natin tungkol po sa ang sekreto ng Diyos sa buhay ng tao. Pero bakit po ganito ang ating gospel? Ito ba ay tungkol sa pag-asawa at sa pag-ibig? Ito po ay tungkol sa pag-ibig at pagmamahal na kaloob po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito na sapagkat walang sino man daw po napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili ng minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang bawat po magkabiyak na nagmamahalan, hindi po yan nagsasakitan. Kung ang asawa mo ay patuloy kang nakakaranas ng parang nakaka-torture, ay hindi po yan ang para sa iyo. Ang sabi nga po ng minsan naman, kaya nararanasan nating mga babae ang masaktan tayo ng ganun. Siguro mayroon din po tayong pagkukulang sa ating asawa, pero hindi po mararanasan ang ganung sitwasyon ng babae na sasaktan siya ng kanyang asawang lalaki kung walang nakikita sa atin na parang hindi tayo parang may pagkabungangera tayo bilang babae, or natitrigger natin yung insecurities nila. So nagkakaroon po ng gusto kasi ng part sa lalaki na parang mas mataas siya, igalang siya kaysa doon sa ginagawa natin. Minsan tayong mga babae parang gusto natin silang sakupin. So bakit po ganito ang nakaugnay ang gospel natin sa sinasabi ko na tungkol po sa mag-asawa? Hindi po ito basta tungkol lang sa mag-asawa. Ito po ay tungkol sa pag-ibig, sa puso, nakaloob po ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa topic nga po natin, ang sekreto ng Diyos. At hindi naman po tatratuhin ng babae ang asawang lalaki ng gano'n na parang magiging siyang hyper-reactive sa kanyang asawa kung responsible siya na lalaki, bilang lalaking asawa sa kanyang babaeng asawa. At ang sabi nga po dito na wala daw pong sino man napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Kaya kumbaga, kapag po kayo ay iisang laman, iisang katawan kayong mag-asawa, ibig sabihin, nandun po, nasa kalagitnaan po ang sentro ng pag-ibig, nandun po ang ating Panginoong Jesucristo. At yun po, yung ating love sa puso na bumubukal na bigay po ng ating Diyos na buhay. So, eto po, sabi ng Diyos, ang babae daw ay hinugot sa tadyang ng lalaki. At hindi daw nagkamali ang Panginoon sa pagbigay sa iyo ng taong magiging kabiyak mo. Hindi pwedeng one-sided ang love, hindi pwedeng yung isa, praise the Lord, hindi pwedeng isa lang, hindi daw po pwede yung isa lang ang nagmamahal sa inyong dalawa. Kailangan balanse po at pareho ninyong nararamdaman na mahal ninyo ang isa't isa. Nakikita ng Diyos ang puso ng tao at paghahangad natin na magkaroon ng sana. Di ba ganun po tayo mag-wish? Parang sana magkaroon po ako ng minamahal. Sana magkaroon na ako ng kabiyak sa buhay. Parang tumanda ka na sa kahihiling mo. Hindi ka pa nabibigyan ng Panginoon. Bakit? Hindi mo kinukonekta yung puso mo sa Kanya. Parang nag-wish ka lang. Or baka, hindi pa yun yung right timing para ibigay sa'yo yung hinihingi mo. Pero, yun nga po, na sana magkaroon tayo ng kapartner. Yan po kasi ang madalas hiling ng mga single na, Lord, bigyan mo po ako ng magiging asawa. Nung binigyan ng Diyos, nagreklamo kasi pangit daw po yung ibinigay sa Kanya. Bakit? Kasi hindi ka humingi ng specific. Ang Diyos mapagbigay po yan. Humingi ka ng specific na gusto mo. Pero minsan, sa sobrang specific po na binibigay sa atin, nagre-reklamo pa po tayo. Kasi hindi rin po natin alam sa sarili natin, ano po ba talaga ang gusto natin. Kaya nga po dito sa topic natin, na ang sekreto ng Diyos. Ano po ba ito? Ano po ba yung gustong ipahayag sa atin ng Panginoon dito? Kasi sinasabi niya na, ano ba ang sekreto niya sa buhay ng tao? At po, mapagbigay po ang Panginoon, kung ano po yung hiningi mo, ayun mismo ang ibibigay niya. Di ba po? Kaya pag humingi po tayo, specific po dapat yung prayer natin. Hindi po yung parang binigyan na tayo, nagre-reklamo pa po tayo. At meron naman pong mga tao na hindi talaga pala hingi sa Panginoon. Meron parang nanalangin, nagpasalamat, hindi nagaano naghihintay kung ano po yung ibibigay sa Kanya. At ano nga po ba itong sinasabing sikreto ng Diyos sa buhay ng tao? Naglilihim po ba ang Panginoon sa atin? Pero ano nga po ba ito? Ano daw yung gusto niyang ipahiwatig? Kung matuklasan mo kapatid ang sikreto ng Diyos,
Handa ka ba na magpasiyasat sa Kanya? At harapin ang kalooban ng Panginoon? Siyempre, natuklasan mo. Hindi ka hahabulin ng Panginoon. Hindi pwedeng natuklasan mo ang sikreto ng Diyos. Tapos, papabayaan ka niya, parang iwan ka niya sa ere, tapos bigla kang tatalikod. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Pag natuklasan mo ang sikreto ng Diyos sa buhay mo, hahabulin ka ng Panginoon. Hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwanan. At ito po yung pag-aaralan natin dito sa kapahayagang kaloob po sa atin ng Panginoon. Meron po tayong 3 dito sa kapahayagan na ito na pag-aaralan. Ang sabi daw po dito sa number 1 ay, sino-sino daw po yung mga nakatuklas ng sikreto ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa? Sino po ba itong mga nakatuklas? Siyempre, ito po yung mga tao na pinili at hinirang ng Diyos na tinatawag na chosen ones. Doon po sa Revelation sa 7:3-4, basahin muna po natin para maano po natin, maintindihan po natin. Yung mga nakatuklas daw po ito ng sikreto ng Diyos sa buhay ng dito sa ibabaw ng lupa. Pero ito nga po yun. Ang sabi sa Revelation 7:3-4, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Amen po. Ito po yung mga pinili at hinirang 144,000, ito lang po yung mga chosen ones na pinili ng Panginoon. Paano naman po yung iba? Hindi lang po yan, nasa kasulatan, pero tayo po yan na tao. Tayo po yung mga dapat na makatuklas ng sekreto ng Diyos. Pero yung ibang tao po parang sarado sa pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. At sino-sino pa po itong mga nakatuklas? Ito po yung mga binigyan ng gift ng Panginoon. Ito po yung mga apostol, propeta, guro, ebanghelista. Ito po yung mga gift na magpahayag ka ng kalooban ng Panginoon, na parang tinagpo ka ng ating Panginoong Jesucristo upang bigyan ka ng karapatan na maging liwanag, biyaya at pagpapala na maranasan mo ang kaligtasan, nang naranasan mo ang kaligtasan na kaloob ng Panginoong Jesucristo, ibahagi mo sa kapwa mo. Hindi mo yung pwedeng itago. Yung kaligtasan naranasan mo, yung liwanag na meron ka, i-share mo din para maramdaman din ng kapwa mo kung ano ang naranasan mo na kaloob ng Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At sabi po nga na makapagpahayag, yan po yung mga nakatuklas ng sikreto ng Diyos. Paano po yan? Kasi ito po yung mga taong dumaan sa sobrang paghihirap, sa sobrang meron po talaga kasing itinakdaan Diyos para sa pagmimisyon, sa paglilingkod. Meron pong itinakda para sa pagyaman, sa pagtatrabaho, sa pagpapamilya. Meron pong mga ganyan. Kanya-kanya po tayong panawagan sa buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang purpose po natin, kanya-kanya. Pero ang pinaka-mission po talaga natin bilang tao ay ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Yan lang po, kilalanin natin ang ating Amang nasa langit. Wala po tayong ibang mission kundi magpasalamat, magpuri tayo sa Kanya at kilalanin natin siya na siya ang Diyos na dakila at kaya pong magbago ng buhay ng tao. Pero dito po, ang sabi po dito sa sa 1 Corinto 12:4-7 po. Ang sabi po dito, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos, at gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng espiritu upang pakinabangan naman. Praise God. Hindi lang po yung mga tinawag na 144,000 ng mga chosen, mga tinatakan daw po sa paano naman po yung hindi po pala makakaranas ng kaligtasan na naranasan po natin. Praise the Lord. Ito po yung sinasabi na natanggap mo ang Panginoon, na natuklasan mo ang sekreto ng Diyos sa buhay ng tao upang maranasan mo ang kaligtasan at maipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng pakikipagkapwa-tao sa bawat isa at yung pag-ibig po ng Diyos ang maranasan natin. At ito pong mga tinawag sa kapahayagan na binigyan po ng pagkakataon na makapagpahayag ng mga buhay na salita ng Panginoon, ay gamitin mo, kapatid. Huwag mong itago yung gift na naranasan mo, yung kaligtasan na naranasan mo. Huwag mong itago kasi pagsusulitan mo sa Panginoon na ikinahiya mo ang Diyos. Ang sabi po, di ba, na sa Mateo 10:33, kung sino man daw po ang nagkakaila sa Amang nasa langit, ay ikakaila naman daw po ng Amang nasa langit sa kanyang harapan. Hindi po tatanggapin ng Diyos kasi kinakahiya mo dito sa ibabaw ng lupa ang Panginoon. Parang nakakahiya magpahayag, parang hindi ko kaya, natatakot ako. Pero ang sabi ng Panginoon, kasama po natin siya. Ipahayag mo ang kanyang mga buhay na salita upang marinig ng kapwa mo at maramdaman nila ang kaligtasan, naranasan mo din. Magkaroon din sa kanilang pagsisiyasat sa puso at maramdaman ang pag-ibig ng Diyos na bumabanayad
at pumapayapa sa bawat isa sa atin. At sino pa po itong mga nakatuklas ng sekreto ng Diyos? Ito po yung mga taong may bukas na puso, handang tumanggap po sa Panginoon. Na ang pinaka ano po natin dito, kahit po ano man ang panawagan sa atin, kahit po apostol tayo, mga propeta sa mga sinaunang panahon, mga guro, evangelista, kahit ano pa man daw po, ang pag-ibig po ng Panginoon ang ipamahagi po natin sa bawat isa sa kapwa natin. Praise the Lord. At sa number 2 po, ano naman daw po yung mga paraan para matuklasan mo daw po ang sekreto ng Panginoon sa iyong buhay? Ano po yung mga paraan? Ito po yung dapat po meron tayo nito. May puso po tayong dalisay. Handa po tayong tumanggap. Meron po tayong mapagkumbabang puso. Yung palagi po tayong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos na hindi po tayo nagmamalaki. Ano man daw ang ibigay sa atin ng Panginoon. Ano man daw ang maranasan natin. Wala tayong gagawin na parang magyayabang tayo sa kapwa natin, pagmamalakihan natin yan. Kasi sa isang pitik lang, sa isang iglap, kayang kunin ng Diyos sa'yo ang lahat ng bagay na meron ka. Kaya kanyang padapain. Subalit, kaya ipinaparanas ng Panginoon na dumapa ka sa ganong katatayuan para makita mo siya at makita mo yung buhay na kaya mo nararanasan yung paghihirap para maunawaan mo yung kapwa mo sa panahon na pinagpala ka niya. Makita mo na ay naranasan ko yan. Hindi ka magmamalaki. Stay grounded ka palagi sa humility. Parang nakatapa ka palagi sa lupa kasi alam mo sa sarili mo na naranasan mo, hindi yung nasaan kayo nung mga nagpanahon na naghihirap ako, nasaan kayo, sino kayo ngayon dyan, di ba? Hindi po maganda yan, kapatid. Parang kapag pinagpala ka ng Panginoon at natuklasan mo ang sekreto ng Diyos sa buhay mo, kasi yan po ang bukal ng blessing pag natuklasan mo ang sekreto ng Diyos sa puso mo. Kapag ibinigay mo po ang sarili mo sa Kanya. At meron kang pusong dalisay na handang tumanggap sa Panginoon. Pusong dalisay, dyan po kasi pumapasok ang Panginoon. Dyan po kumakatok sa atin. Hindi po tinitingnan ng Diyos yung karumihan natin bilang tao. Hindi niya tinitingnan na makasalanan po tayo. Ang gusto ng Panginoon sa atin, magpasako po tayo sa Kanyang kapangyarihan. Kasi dyan po siya nangungusap sa atin. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng banal na takot palagi. Parang minsan mararamdaman, parang may anxiety ka, may depression ka. Subalit yun po mga pagsubok natin sa buhay na yan. Yan po yung magiging connection natin sa Panginoon. At kaya po tayo nagkakaroon ng takot na yan. Yan po yung tawag na banal na takot. Binibigyan ka ng karapatan, kapatid, ng Panginoon na kumonekta ka sa Kanya. Manalangin ka. At yan po yung mga paraan para matuklasan mo, kapatid, ang sekreto ng Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Mateo 6:6. Ang sabi po dito, tatapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen po. At yan po yung paraan para matuklasan po natin ang sekreto ng Diyos sa buhay natin. Yung pusong dalisay na ibinibigay po natin sa Panginoon, mapagpakumbabang puso po tayo sa harapan niya, magkaroon po tayo palagi nung kahit ano po ang marating natin sa buhay, kahit ano po ang meron tayo, ano man ang katatayuan natin, ano man position ang binigay sa iyo, ang Diyos lang po ang nagtayo sa iyo sa ganyang katatayuan. Hindi natin yung mapagmamalakihan ang Panginoon, hindi natin yung parang nagyayabang kasara, kasi yun nga po, wala tayong pagmamalaki sa harap ng Diyos. Lahat po ang bagay na ito ay galing lang sa ating Panginoon. At yun po, yung pag-ibig po natin mapanalanginin. Yan po yung isang paraan para matuklasan mo, kapatid, ang sekreto ng Diyos sa buhay mo. Magikang mapanalanginin. Huwag daw po tayong manghimagod sa pananalangin. Huwag po tayong tamarin. Sa totoo lang, nakakatamad po talagang manalangin. Parang, ano ba yan? Parang ang sarap lang matulog. Pero hindi po. Kinakatok po tayo. Kahit nakahiga po tayo, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Habang nakikikonekta po tayo sa banal na Espiritu, ibinibigay po sa atin ng Espiritu ng Diyos yung mga dapat nating gawin sa ating buhay. Minsan kaya ka pinagdudusa ng sobrang hirap, pinapahirapan ka ng Diyos. Parang akala mo pinabayaan ka niya. Hindi. Minsan iniingatan ka niya dun sa sitwasyon na ikakapahamak mo kasi baka mali yung ginagawa mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa kalooban niya. Ang gusto ng Panginoon, maranasan natin yung kabutihan niya na nakaugnay ang buhay natin sa Kanya. So yun po yung mga paraan para matuklasan natin. Yung magkaroon po tayo ng hindi po tayo nanghihimagod sa ating pananalangin. Huwag po tayo mapagod. Kasi ang Diyos po ang tumutugon sa lahat ng ating kahilingan. At wala po tayong magagawa dito sa ibabaw ng lupa. Wala po tayong kayang gawin. Kahit pa saan ka makarating, kahit pa anong taas ng posisyon, hindi ka po makakapagpamalaki sa Panginoon. Kayang-kaya kong i-drag down ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magsasabi na magmamalaki po tayo. Pero kung ang kalooban po ng Panginoon, kahit ano man ang katatayuan mo, sa isang iglap din, ay kaya ka naman niya itaas
sa mga nararanasan mo. Praise the Lord. At yan po, yung puso pong mapagpatawad. Siyasatin po natin ang ating puso. Parang, paano po tayo pagpapalain ng Panginoon kung puno-puno po tayo ng galit? Alisin po natin yung basura sa ating puso. Alisin po natin yung mga hinanakit natin sa kapwa, yung mga galit po natin. Alisin po natin yung mga nakakapagparumi po sa ating katawan. Hindi po yun madali. Unti-unti po natin na parang magpasiyasad po tayo sa Panginoon. Parang magpadurog po tayo. Hanga din po natin na maranasan din po natin ang kabutihan ng Diyos, ang kaligtasan, para maranasan po natin yung buhay na ganap at kasiyasiyang kaloob niya. Kasi kapag nabubuhay ka po sa pag-ibig, nabubuhay ka sa buhay na nakaugnay po sa ating Panginoong Hesukristo, mararanasan mo po talaga ang pag-iingat, mararanasan mo po na parang walang kulang sa'yo. Pumapayapa yung puso mo, yung hinahanap mo na parang, bakit nagawa ko na ang lahat, nangyari na sa akin ang lahat, nakuha ako na yung mga bagay na gusto ko, bakit parang hindi ako masaya, parang hindi ako kulang. Yan pong kulang sa'yo ay kapayapaan. Hindi po yan kayang bilihin ng pera. Hindi mo yan kayang tawaran ng kahit na anong halaga na material na bagay. Kahit lunurin mo ang sarili mo sa mga kasiyahan, sa mga barkada, sa ano, lagi pong may kulang sa puso natin. Palagi parang tayong may hinahanap. Hindi po yan sasapat sa buhay natin pag wala ang Panginoon. Ang Diyos po mabubuhay kahit wala ang tao. Pero ang tao, hindi po yan kayang mabuhay kapag walang Diyos. Amen po ba? At sabi po dito, yung tanggalin po natin yung mga basura sa puso. Alisin po natin yung pag-iisip natin na hindi maganda sa ating kapwa. Alisin po natin yung mga galit, yung mga paghihigantihan ko yan. Yumaman lang ako pag sasasampayin ko yan ng pera. Parang ganun po yung mindset na hindi po ganun. Parang bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na maging mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ako po ganyan dati ang mga mindset ko. Sabi ko, payamanin lang ako ng Diyos pag sasampalin ko itong mga to kasi inaapi ako. Pero hindi po. Kaya hindi sa akin binigay no. Kasi sabi ng Panginoon, ang dumi ng puso mo. Hindi sa'yo bagay. Parang hindi ka parang maging ka muna, maging mababa ka. Tingnan mo kung ano yung pinagsasabi mo. Kaya mga tinayo ko po na yung parang sa sarili ko po, kumikilos ako sa sarili kong free will na ganito yung gusto kong gawin, Lord. Parang yung Diyos po ang minamanduhan ko. Ganito ang gawin mo sa akin, Lord. Payamanin, paasensoy mo ang buhay ko. Pagtagumpayin mo ako kasi gusto ko. Paghihigantihan ko itong mga to. Pero hindi po. Nang nakita ko po yung sarili ko na pinadapa ako ng Panginoon na hindi po maganda yung parang ganun yung nararamdaman ng puso mo. Parang nasaan kayo nung mga panahon na naghihirap ako. Tapos hindi po ganun. Hindi ganun kapatid. Minsan, yan po ang pinakagustong-gustong tawagin ng Diyos. Yung mga taong may maruruming puso, yung mga taong merong mga matitigas ang ulo, yung mga taong naandun lubog sa bisyo, yung mga taong, kasi yan po yung mahal na mahal ng Diyos kasi naliligaw ng landas. Hindi po bumaba dito ang Panginoong Hesukristo para sa mga mababait na, yung mga matutuwid na Kasi wala po, lahat po ay nagkasala, wala pong matuwid na tao. Pero yun po ang mahal na mahal ng Diyos, yung mga taong may maruruming pamumuhay. Kasi yan po, sa oras na lumapit yan sa Panginoon, at yan po ay tunay na binago ng Diyos, yan po yung parang magiging biyaya at pagpapala ka, liwanag, wala ka pong hahangarin, wala ka pong hingin. Tsaka pag pinagranas po ang mga taong tinawag ng Diyos ng mga paghihirap, parang yung kapayapaan pinapalit po ng Diyos sa'yo, parang wala pong kulang sa'yo, at ang tangi mo lang po nagagawa ay manalangin ka, lumapit ka sa Panginoon, at yun po ang pinakamaganda natin nagagawa. So nawawala po tayo doon sa paghahangad na dati mong iniisip na sana ganun yung gusto mo, na dati mong kasi aalisin po talaga sa lahat ng Panginoon. Pero kung nakikita ng Panginoon na nagtatapat ka sa Kanya at inaayos mo, kasi sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ang Diyos rin po ang magpupuno at magbabalik ng higit pa sa iyong inaasahan. Yun po yung alisin natin, yung mga basura po sa ating puso. At magkaroon po tayo ng puso mapagpatawad sa harapan po ng Panginoon. Yung hindi lang po, yung kasi ang Diyos nga po nagpapatawad. Magpatawa din po tayo sa ating kapwa. Subalit patawarin din po natin ang ating sarili. Paano papatawarin? Sarili mo na yan. Kausapin mo po yung sarili mo na sa tahimik mong pakikipagnilay sa Panginoon, makiusap ka rin sa sarili mo na pinapatawad mo na ang iyong sarili sa lahat ng mga ginawa mo sa sarili mo, sa katawan mo. Kasi ang Diyos po, pag mahal po natin ang ating sarili, mahal mo din ang Panginoon. Kaya nga po dito sinasabi sa Efeso na sapagkat wala daw pong sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Dito po yan sa pag-aasawa. Wala pong napupuot sa sariling katawan, parang naiinis ka. Pero merong ganyan, yung mga lalaki pong nananakit dun sa asawa. Meron pong lalaki na parang yung hindi nagmamahal dun sa asawa. Ang masasabi ko po dito, parang kapag ang asawa mo ay nakasama mo at tinanggap, binigay sa'yo ng Diyos yan, kailangan, naging isa kayo, mahalin mo. Kaya nga sabi dito na mahalin mo ang sarili mo kasi
ang Diyos po ang nagbibigay ng tama para sa iyo. Kaya pag natuklasan mo naman ang sikreto ng Panginoon at kung ano naman ang hinihingi mo, yung desire ng puso mo, naririnig ng Diyos yan. Ito po ang pinaka topic po ng kapahayagan natin, yung sikreto po ng Diyos sa buhay ng tao. At tungkol po ito sa puso na nagmamahal sa Panginoon. Yan po, yung puso mapagpatawad, yan po yung mga nakakatuklas po ng sikreto ng Diyos. Mababang kalooban, at meron ka pong pusong dalisay na handa po magpasakop sa Panginoon. Sa Mateo 6:14-15 po, ang sabi dito, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawaran naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya hindi daw po tayo papatawarin ng Panginoon pag hindi po tayo marunong magpatawad. Bakit ko naman papatawarin niya? Sama-sama na ginawa niya sa akin. Halos hina ako niya, inaapi ako. Bakit ko siya papatawarin? Ganyan po. Ganyan po ang nature ng tao. Bakit papatawarin? Hindi. Parang, gagantihan muna kita bago kita patawarin. Umabot na po sa Hindi po talaga. Kasi, ang puso po na matigas, ang puso pong marumi, hindi po yung pinagtatagumpay ng Panginoon. Kahit dumating ka po sa yung magawa mo man yung mga paghihiganti mo, dadating ka po sa kasagaran na tatawagin ka ng Panginoon at lilinisin niya kasi ayaw po niya na mapahamak ka. Kaya mararamdaman mo sa sarili mo na meron pala sa'yo nagmamahal kahit ang dumi-dumi ng puso mo. Meron pala sa'yo nagmamahal kahit ang dami mo palang nagawang pagkakasala. Meron pala, kasi yan po yung mahal na mahal ng Diyos. At yan pong mga taong yan na merong ganyang puso na handa magpasakop sa Panginoon. Ayan po yung mga nakakatuklas ng sikreto ng Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? At sa number 3 po, ano daw po ba itong nakaka-excite na sikreto ng Diyos? Ano po ba ito lang, itong parang pinaka-topic natin? Ano po ba itong nakaka-excite? Bakit ba nakaka-excite itong sikreto ng Diyos? Sige nga po. Ito lang po ba yung mga tinawag na makakatanggap yung mga 144,000 daw po na chosen one? Marami pong tinawag ang Panginoon, hindi lang po sa pagiging propeta, sa pagiging apostol, sa pagiging ebanghilista, magpahayag ka, lahat po, nangyari po yan sa lumang panahon, hanggang ngayon nangyayari pa po. Pero ang kaya po pinapagawa ng Panginoon, para magkaroon po ng kaligtasan ang tao. Meron po yung mga pinagpala din ng Diyos para makapagpagaling. Yan po, meron pong tinawag sa lihim din ng karunungan. Pero minsan, meron po mga nasa lihim din ng karunungan na parang nagmamalaki na dun sa kakayahan ay binigay sa kanila ng Panginoon. Meron naman po nagsasabi, mga sa demonyo yan kasi nagaganyan-ganyan. Hindi po. Yan po ay gift sa spiritual. Malawak po kasi ang spiritualidad ng buhay ng tao. At hindi mo po dyan parang, hindi mo nga dyan minsan mapapansin yung religion eh. Parang bukas ka doon sa kamalayan mo na pagtanggap na nauunawaan mo ang lahat. Pero ito pong siguro saka po natin mapapag-aralan ito tungkol po sa bukas na kamalayan, tungkol po sa spiritualidad at hindi lang po sa religion. Malawak po kasi ang spiritualidad na buhay ng tao. Pero iisa lang po ang gusto ng Panginoon, ang pag-ibig. Lahat po yung kumikilos isa lang, sa espiritu, sa pagmamahal. Wala pong ibang isinishare ang amang nasa langit, kundi pag-ibig, pag-ibig, pagmamahal. Pagmamahal. Kaya nga po dito, tungkol po sa mag-asawa, yung topic ng gospel natin, tungkol po sa pinag-isang laman, pinag-isang dibdib na hinugot daw po sa tadyang ng lalaki ang babae para pag-isahin. Ito po yung pag-ibig. Ang Panginoon po yan ang nagbigay sa atin ng ganyan. Kaya kung meron ka kapatid asawa, mahalin mo naman, hindi mo sasaktan. Hindi mo, kasi nakatuklas ka ng sikreto ng Diyos kasi binigyan ka ng pag-ibig na nagmamahal sa'yo. Yan ang pinakagantimpala. Natuklasan mo ang blessing ng binigyan ka. Kasi dyan po, kapag binigyan ka syempre ng asawa, ng kabiyak, magkakaroon kayo ng family. Kaya magiging masaya. Kaya yan po yung buhay ng tao. Pero gawin po natin sentro ang ating pong Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ano man po ang religion na pero na pinanggagalingan po ninyo, ano man po ang sino man po ang Diyos na sinasamba, iisa lang po ang ating amang nasa langit. Magkaroon po tayo ng pagmamahal sa ating puso at gawin po natin laging sentro ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Maging sa pamilya, maging po sa trabaho, kahit saan po, unahin po natin palagi ang Panginoon. At ang Diyos po ang maglalaan sa atin ng mga mabubuting bagay. Kaya yan po yung sekreto. Sekreto po na matutuklasan ng tao. Ang pag-ibig. At ano nga daw po ba itong nakaka-excite na sekreto ng Diyos? Na sinasabi, ano po ba ito? Ito po yung pag-ibig ng Diyos na bumubukal sa ating puso at siya po ay si Jesus Christ. Wala pong iba ang nag-iisa. Ang dakilang manunubos, ang hari ng mga hari, at ang Diyos ng mga Diyos na nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Kaya marapat po talaga tayong ma-excite sa buhay.
Kasi buhay po ang Diyos, buhay po si Jesus. Ma-excite ka kapatid kapag kinatok ng Panginoong Jesucristo ang puso mo. Na parang dati patay, walang kabuhay-buhay. Magtatanong ka, paano kakatukin ng Panginoong Jesucristo? Maging bukas ka, tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya, parang papasukin mo ang Diyos, maging ready ka. Kasi masakit po talagang babaguhin ka, magkakaroon ka ng transformation sa buhay mo, aayusin niya sa'yo. Kapag pinayagan mo siyang pumasok, pinahintulutan mong pumasok ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo, magkakaroon po ng malaking pagbabago. Huhubarin niya sa'yo yung lumang buhay, huhubarin niya sa'yo yung lumang ikaw, babaguhin niya yung puso mo, babaguhin niya yung bibig mo, babaguhin niya sa'yo lahat. Basta maging ready ka lang, tanggapin mo siya, tapos ipagkatiwala mo sa kanya kapatid, magkaroon tayo ng pananalig, magkaroon tayo ng pananampalataya, na hindi yung free will natin ang gaganap, na hindi natin po kaya mag-isa. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Kailangan natin siya sa ating buhay. Banal na, mamamatay na. Sige na ang dasal. Lampas na sa langit. Ay, mataas pa sa langit din po ang bagsak. At yun po lagi ang hilingin natin sa Panginoon. Tsaka wala pong kulang pag ang Panginoong Jesucristo kasi sapat po. Parang hindi ka po nag-aalala kahit ang bigat-bigat po ng mga problema. Parang nakakangiti ka pa, wala kang parang inaalala kasi alam mo ang Diyos ang tutulong sa'yo. Naniniwala ka na meron tulong. Naniniwala ka nga ba kapatid? Parang lingas ko gulo yung paniniwala mo na parang kaya ka lang nagagaganyan kasi parang may hinihingi ka lang. Hindi, wag po nating lokohin ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Wag po nating lokohin ang Diyos sa pinapagawa po niya sa atin. Hindi po yung parang, dasal ka lang na dasal, tapos pag pinagtagumpay ka ng Panginoon, kapag biglang natalikuran mo, nakalimutan mo na. Ako po natatakot din po nga ako. Sabi ko parang, yung fear of success, sabi ko, Lord, baka naman ako kapag ka nabigay mo na yung wish ko, baka baka bigla akong maging mayabang, baka bigla po akong maging mapagmalaki. Sabi ko nakakatakot kasi ranas ko po yung hirap ng buhay. Tapos kapag bigla kang pinagtagumpay ng Panginoon, bigla sa yung babawin, mas masakit. Kaya wag po tayong magmamalaki. Ako po hindi ako nag-e-expect ng sa Panginoon. Ang sabi ko lang sa Kanya, kung ano po ang pinakamabuti na magagawa ko, bahala naman siya sa akin. Kasi ipinaranas po sa akin ang buhay, ang marangya at masagana. Ipinaranas din po sa akin ng Panginoon ang nagiging ganid ka, maging ka sa mga bagay-bagay sa buhay mo. Ganito, mag-cheese ka ng mag-cheese. Pero hindi po. Simula po nung binitawan ko sa Panginoon ang lahat na parang pagod na ako, Lord. Hindi ko na pala kaya. Nagsasadyos ako pero kinakaya kong mag-isa. Ang tagal naman ni Lord kumilos. Parang ang tagal naman ng Panginoon gumawa sa buhay ko. Parang ang bagal-bagal. Kaya ako po yung gumagawa sa sarili ko. Ano po nangyayari sa akin? Nahihirapan po ako lalo. Kasi tinitingnan lang ako ng Panginoon kung magtitiwala ba ako sa Kanya. Parang nandyan siya, nakatingin lang siya, ang layo-layo niya. Pero hindi ako naniniwala sa kakayahan niya. Pero simula po parang pagod na ako. Hindi ko na po kaya. Bahala na po kayo. Hindi ko na rin iniisip kung ano pang mga kakainin ko sa mga susunod na araw. Dati po pag mga ganun, wala na akong pera, wala na akong, parang mag-aalala na ako masyado. Pero parang bahala na po kayo. Kakain. Yung mga ibon nga daw po na lumilipad sa kumakain naman sila. Bakit hindi tayong tao na magtiwala? Kasi siya po yung gagawa sa atin. Totoo po yan. Ibigay mo lang sa Kanya. Bitawan mo yung mga inaalala mo at siya na ang bahala. Sasaluhin ka niya. Hindi ka niya iiwanan at hindi ka papabayaan ng Panginoon. Huwag natin pong pangunahan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Huwag po tayo magmarunong-runong. Huwag po natin parang yung gusto mo lang, kapatid. Ang gusto natin, yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi po natin alam ang buhay. Hindi po natin alam kung ano ang gusto ng ating amang nasa langit para sa atin. Kasi siya po ang dakilang manlilikha sa atin. Alam niya, bago pa lang daw po tayo likhain, alam na niya ang gagawin. Nakasulat na po. Naka-blueprint na po yan sa buhay natin. Yung ganyang mangyayari sa ating buhay. Ang gagawin lang po natin sa oras na matagpuan po natin at masumpungan natin ang sikreto ng Diyos sa buhay natin. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, ibigay mo na, ipagkatiwala mo kapatid ang buhay mo sa Kanya at siya na yung bahala sa iyo, gaganap. At dapat po tayong ma-excite sa ating pong Panginoong Jesus kasi ang Panginoong Jesucristo po ang nagbigay po sa atin ng kaligtasan, katubusan po sa ating buhay para maranasan po natin ang buhay na walang hanggan dito sa ibabaw ng lupa. Ang buhay na walang hanggan, mamamatay na kaagad, gusto na kaagad ng buhay. Maranasan po natin, meron pong nakaabang na buhay para sa atin. Alam natin na meron po tayong pupuntahan, hindi ka masusunog saan. Parang hindi ka na uulit ng mga cycle pa sa buhay mo. Kasi alam mo na meron kang papahingahan na ang ating pong pahingahan ay ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi nga pong ating pong Panginoong Jesucristo, habang nabubuhay ka, ay tagapagligtas. Pag namatay ka na, hukom na yan kapatid. Hindi ka na yan maririnig kasi walang kaluluwang naririnig ng Panginoon na nananalangin. Kaya nga tayo, napakaswerte ng mga taong nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa kasi binibigyan ka ng pagkakataong
makapanalangin, tapos biglang papatayin mo yung sarili mo, ibabalik mo sa Diyos, hindi mo na naman alam kung saan ka pupunta. Namatay ka na, parang pinangunahan mo ang Diyos sa dapat na magaganap sa'yo. Dapat, hayaan natin siya. Pinagbabata niya tayo kasi katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na nagpakasakit siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tao, pinagbabata ng mga pagsubok. Bakit? Naranasan ng ating pong mga sinaunang propeta, apostol, mga ganyan. Maranasan. Wala pa pong pagsubok na hindi naranasan noon, na mararanasan dapat ng mga tao ngayon. Paulit-ulit lang po ang buhay ng tao. Pabalik-balik lang, matatapos, babalik, magkakaroon ito ng panibagong buhay. Subalit yun po ang cycle ng buhay natin. At ang pinaka-mission nga po natin, ang kilalanin po ang ating pong amang nasa langit. Sa pamamagitan po, ang ating pong Panginoong Jesucristo na wala daw po makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nung tinawag po ako ng Panginoon, ayaw ko rin naman na, hindi ko nga rin po alam kung saan ako papupunta. Hindi rin po ako marunong sa aking mga pananalangin ko. Basta alam ko parang ito yung kalbaryo ng buhay ko, parang parito, paroon, pag ganun. Parang yun lang po ang alam ko sa buhay ko. Wala akong idea kung saan ako. Basta hanap ako ng hanap ng mga hindi ko naman po alam kung ano mga hinahanap ko na parang binibigyan lang po ng sakit yung puso ko. Hanggang sa napagod po ako sa kakahanap na wala. Ang sabi ng Panginoon, harapin mo ako at tingnan mo yung sarili mo. Harapin mo ako kasi meron akong ipinapagawa sa iyo na kailangan ipahayag mo ang kabutihan ng Panginoong Diyos. At ang kaligtasan tinanggap mo patungo sa buhay na walang hanggan ay ibahagi mo sa kapwa mo para maranasan din nila ang liwanag na meron ka, na nararanasan mo. Praise the Lord. Ito lang po ba yung parang sa mga material na bagay, mga kaligtasan natin, nakaugnay po yan. Hindi yan pwedeng paghiwalayin ng Panginoon, ang biyaya at pagpapala niya. Kapag tinawag ka po ng Panginoong Jesucristo, mararanasan mo talaga, kapatid, ang biyaya at pagpapala. Kasi hindi ka naman hindi ka na mapapayag na hindi ka magkakaroon ng blessing. At hindi rin papayag ang Diyos. Hindi rin siya magpapahuli sa iyo. Sa oras na sinunod mo naman ang kagustuhan ng Panginoon, ang Panginoon ang bahalang magbigay sa iyo ng mga bagay na hinihingi mo. Tama po ba? Kaya purihin po ang Diyos. Sabi po sa Ezekiel 36:25-30, ang sabi po dito, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ano po ang kaugnayan nito dun sa topic natin na tungkol sa pag-aasawa? Mahalin daw po. Ang pag-ibig po ng ating Panginoong Jesucristo, kapag pumasok po sa ating buhay, mararanasan po natin na syempre nagmamahal po tayo. Gusto po nating magmahal din. At kapag naranasan mo yung pag-ibig sa puso mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang para sa iyo. Huwag nating pilitin, huwag tayo magpilit, huwag tayo magmadali na parang ito na lang para sa akin, ito na lang ang gusto ko, ito na lang parang Lord, ito na lang, bigyan mo na ako. Nang binigyan ng pangit, ayaw naman, nagre-reklamo. Kasi pangit daw. Ay syempre, hindi yun ang para sa iyo, nagpamadali ka. Relax ka lang, kapatid. Ay, ang tagal na kasi, Lord, matanda na ako, malapit na ako mamatay, parang hindi pa man na ako nakakatikim ng luto ng Diyos. Praise the Lord. Hindi ka pa naman siguro papahuli ng Panginoon, kapatid. At yan nga po, dito po sa topic natin na sikreto ng Diyos, ang pinakasikreto nga po talaga ng Panginoon, ating Panginoong Jesucristo. At parang flavor lang po yung sinabi ko na tungkol po sa buhay ng mag-asawa. Tungkol po sa mahalin mo yung asawa mo, ibigin mo at igalang mo daw. Sa babae naman, igalang daw ang lalaking asawa. Igagalang ka, kapatid, ng asawa mo kung ipapakita mo rin nakagalang-galang ka at karapat dapat kang mag-lead sa asawa mo kasi yan po sa pamilya. Kailangan po na ang lalaki ang haligi ng tahanan, hindi mo gigibain. Hindi mo papatayin yung ilaw ng tahanan para maging madilim. At kailangan maging isa kayo. At ang sinabi, kapag mahal mo yung sarili mo, mahal mo ang Panginoon, pinag-iisa kayo ng Panginoon, nandyan po ang sikreto ng Diyos sa pamilya. Nandyan po, nagkakaroon dyan ng blessing, nagkakaroon po sa family ng biyaya at pagpapala. Kasi kapag napasaya mo po ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig at ibinigay niya sa'yo, pinagkatiwala niya sa'yo, yung buhay na kaloob na meron kang kinakasama, meron kang asawa, pinagpala ka ng Diyos, na andyan ninyo matatagpuan ang sikreto na magigiri namang biyaya at pagpapala sa ibang tao. Amen po ba? At eto nga po na sabi ng Panginoon, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso
At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ito po yung sa kaligtasan po tinanggap natin, katubusan po sa ating buhay. Aayusin po ng Panginoon ang ating puso, babaguhin niya po yan lahat. At kapag binabago po ng Panginoon niya, magpabago tayo kapatid, magpahulma tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya ang ating buhay, ibigay sa Kanya ang ating puso para sasabihin po, madali na lang sa'yo magsasabi ng ganyan, di mo naman kasakit-sakit naman. Parang madali lang sa'yo ano yun. Raranasin po talaga natin yung kapatid ang mga kasakitan dito sa ibabaw ng lupa. Kasi ang Panginoong Jesucristo man nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin makibahagi tayo bilang mga lingkod niya. At kapag tinawag tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan, i-share din po natin yan sa ating kapitbahay. Hindi na puro mga kamaritisan lang i-share mo yung ang ikinikwento mo na yung mga kasiraan sa buhay ninyo, ikinikwento mo na yung mga chichismis ka kung ano ang tumama sa mga ganun lang. Ikwento mo ang Panginoon. Magkaroon ka ng pagsisiyasat sa puso mo na ang Panginoong Jesucristo, ang tinanggap mong kaligtasan, ang mga buhay na salita ng Diyos na tinanggap mo, ibahagi mo sa kapwa mo. Parang hindi lang sa pagiging chismosa yan. Hindi lang yan sa mga kung ano-anong mga naiisipan ninyo sa buhay. Ibahagi mo para maramdaman sa buhay ng kapwa mo ang tinanggap mo ring kaligtasan at maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya at magkaroon po ng buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating pong Panginoong Jesus. At yun po, ang ating po pinagbumulan ng lahat ng bagay ay ang ating pong source. Sino po itong source na ito? Po ang mga source dyan ng mga kukuhaan po natin ng mga ng mga items, ng mga droga. Yan po ba ang magiging source na, uy, paano naman dyan? Yan po ba ang source? Dyan ka ba didikit, kapatid? Sa source na yan, para akala mo yan ang pagkukuhaan mo ng lakas. Parang pagka nakagamit ka, ang lakas ko na. Parang, diyan ka kumukuha ng karunungan. Diyan ka malakas ang loob ko kasi andito ako nakadikit sa source. Naniniwala ka nga dyan sa source na yan na lubog na ang panga. Mas maniwala ka dun sa source na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kasi siya ang magbibigay sa iyo. Hindi tayo magiging mapaghangad dun saan. Kaya magiging mapaghangad doon sa mga bagay-bagay. Diba? Yan pong mga ganyang tao na nangangailangan din po ng kaligtasan ay marapat pong makapakinig at makilala po, masumpungan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At kahit ano man daw po ang katatayo natin sa buhay, kahit pa po, nandyan tayo sa pagiging source natin sa bisyo, pagiging source natin sa mga bagay-bagay, tayo po ang nagmamay-ari ng business, tayo po ang nagmamay-ari, tayo po ang source ng mga bagay sa buhay. Minsan po kasi parang pag sinabing source, parang, lakas nito Minsan nga, pag sinabi po na may kapangyarihan ka sa ibabaw ng lupa, parang naniniwala ka dun. Marinig mo lang yung pangalan, parang bilib na bilib ka na, yes, sige, naniniwala ako dyan, kaya ako niyang dipahan, kaya ako niyang ipagtanggol. Pero, ano po ang sikreto ng Diyos sa buhay natin? Ang Panginoong Jesucristo, simple lang po ang Panginoong Jesucristo, walang kahit na walang mga bagay na sa atin, pero kinatatakutan po ng lahat. Liwanag, biyaya at pagpapala. Banayad po, mapayapa, kung papapasukin po natin siya sa ating buhay. Hindi lang po sa pagiging may-ari natin ng mga material na bagay dito sa ibabaw ng lupa at pagiging source natin sa mga profesyon natin na sa mga ganyang kalagayan. Hindi ko po yan minamaliit yung ang mga katatan kasi yan po ay pinanggalingan ko. Pero maranasan natin kapatid ang kaligtasan na kaloob ng Panginoong Jesucristo. Magkaroon tayo ng excitement sa sikreto ng Diyos sa buhay natin. At yan po ang ating Panginoong Jesus. Yan po ang pinaka-source ng lahat ng bagay. Ano ba? Kasi pag sinasabi kasing source, parang ang naririnig ko nagpapanting source. Ito ang pinaka-source. Ito na yan. Asset ka na daw. Source ka pa. Praise the Lord. Yan po ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Pero paano tayo magkakaroon ng mga bagay na gusto natin sa buhay para makadikit po tayo sa source, sa creator. Anong kine-create po ng creator na yan? Ang buhay, ang lahat. Ibigay po natin sa Panginoon ang ating sarili. Mag-align po tayo ng ating puso't isip at kaluluwa at ang Diyos po na ito ang pinagmumula ng lahat ng bagay sa ating buhay. Pero paano nga po? Ano daw po ang dapat natin gawin? Manalangin ka, kapatid. Manalangin ka. Makikonekta ka. Magkaroon tayo ng prayer time sa Panginoon. Yan lang po talagang ano ba yan? Panalangin na lang ng panalangin. Nauubos na ang oras ko sa kakadasal. Parang eto na lang, wala na. Ganyan po ako, mareklamo po ako sa panalangin na naman, Lord. Parang nakakasawa na Lord manalangin. Parang ang tagal naman, nakakatamad naman manalangin. Huwag po natin pagreklamuhan ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi tayo rin po ang mahihirapan. Pero kung nakakasunod po tayo sa kalooban ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay magaan. Magaan, kapatid.
Pagagaanin ng Diyos. Bibigyan kanya ng kalakasan, ng kapayapaan, na hindi masayad ng kaisipan. At iingatan ka ng Panginoon, may kaligtasan ang buhay mo. At pagtitiwala mo sa harapan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Tiyak po yun. Tiyak na meron kang mapupuntahan. May buhay na walang hanggan. Na tiyak na mapupuntahan. Salamat po doon sa nanalangin sa akin kagabi. Kung sino man po kayo, maraming salamat po. Na nagbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Na nagpapaalala na meron pong Diyos na nagmamahal sa atin. Na hindi po tayo mag-isa. Na marami pong tao din na gusto rin tayong makilala. Na gusto rin po na maging kabahagi din po ng ating buhay. So, ang pinaka naisin po natin dito sa ibabaw ng lupa, ang masumpungan po natin ang sekreto ng Diyos sa ating buhay. Nakaloob niya po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So, mararanasan po natin ang lahat ng bagay na ito na nais natin sa pagdikit po natin sa source ng buhay kung tayo po ay mananalangin. At ang sabi po dito sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Yan po ang sabi ng Panginoon, manalangin po tayo, hingiin po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Bigyan po natin ng pagkakataon ng sarili natin na magkaroon po tayo ng koneksyon sa atin pong amang nasa langit sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Sa tuwing po tayo mananalangin, meron pong paglilinis sa ating puso. Praise God. Hallelujah. Namumulikat po ang aking paa. Praise the Lord. At yan po ang sabi ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pagsisiyasat sa ating buhay. Pananalangin, kapatid. Pananalangin. Manalangin tayo. Manalangin po tayong palagi. At naandyan po ang pag-iingat ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Huwag po tayong tamarin. Diyan po natin matutuklasan ang sekreto ng Diyos sa pananalangin. Pakikikonekta sa Kanya. Totoo po talaga yan. Sa espiritu na kumukonekta ka sa Kanya, ang pag-ibig ng Diyos ay bumubukal po sa puso ng bawat isa sa atin. At sa ating pong konklusyon, basahin na muna po natin sa Kawikaan 6-9. Praise God. Dito po tayo magbasa sa Bible. Kawikaan 6-9. Kawikaan 16-9. Kawikaan 16-9. Praise God. Ang sabi po dito sa Kawikaan 16-9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Praise God. Sa kanyang mga buhay na salita, ang Diyos po ang napapurihan. Tayo pong tao ang nagpapasya, subalit ang Diyos po ang nagpapatupad. Kahit ano po minsan ang pagpapasya natin, pag-ayaw po ng Panginoon, yan ayaw niya. Kaya hintayin po natin ang tamang panahon sa ating pong pananalangin. Huwag po tayong magmadali. Bawa, gusto mo lang ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko, nagmamadali ka, kapatid. Huwag mong pangunahan ang Diyos sa buhay mo. Manalangin ka, kapatid, at ikaw ang magpasya, ang tao daw po nagpasya, ang Diyos po magpapatupad kung kalooban niya na magiging maayos ka dyan. Praise God. At yun nga po, ipagkatiwala po natin ang lahat ng bagay sa ating pong Panginoong Hesukristo. At siya po ang sekreto ng ating buhay. At hindi lang po sa kaloob na biyaya at pagpapala. Yan po ang ating konklusyon. Hindi lang po sa nakaloob na biyaya at pagpapala o bigay na kabiyak sa buhay para masabi po natin na nakatuklas po tayo ng sikreto ng Diyos. Ang tunay pong gumaganap sa sikreto ng Diyos ay ang dakilang manunubos natin na ang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagtuturo sa bawat isa sa atin na magmahal, tumanggap, at magpatawad. At ang pinakasikreto po ng Diyos ay ang kaligtasang bigay sa atin at ang buhay na walang hanggan na inihain niya po para sa bawat isa sa atin. At manatili po tayo sa pagmamahal at pananampalataya upang makapamalagi po tayo sa sikretong hindi itinago, bagkus patuloy na naglilingap sa mga kaluluwang higit nangangailangan ng awa at habag ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan po ng kapahayagan mo sa pagsama mo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na napapurihan at naluwalhati, Panginoon, sa kapahayagan na ito. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na mabuti, na patuloy na nagbibigay sa amin ng liwanag, pag-asa at kaligtasan. Maraming salamat po sa Panginoong Hesukristo, Panginoon.
Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala at sa mga pagsubok po na aming nararanasan. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po nakapakinig at nakapanood, ang lahat, Panginoon, ang aabuti ng tinig, ng inaabot, Panginoon, ng tinig. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Ano man, Panginoon, ang desire ng kanilang puso, maramdaman po nila ang katugunan mo. Maramdaman, Panginoon, ang peace and salvation, Panginoon, sa iyong mga buhay na salita. Kaaliwan, Panginoon, sa aming puso at isip at kaluluwa. Kapahingahan, Panginoon, at kapayapaan at maramdaman, Panginoon, ang paghaplos sa puso namin, Panginoon, ng iyong mga kamay. Iunat mo sa amin, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay at maranasan po namin ang paglukob ng Espiritu Santo at katugunan po sa lahat ng aming hinihiling, Panginoon, ay tuparin mo. Pagpalain mo, O Diyos, ang pamilya ng bawat nakapakinig at nakapanood, anuman po ang iniinda nila. Mga karamdaman, Panginoon, ay magkaroon po ng kagalingan, paglaya, Panginoon, at magkaroon po ng kapahingahan sa lupang katawan at kagaanan, Panginoon, sa lupang katawan at tunawin, Panginoon, ang lahat ng karamdaman, lahat ng sakit, Panginoon, ng nararamdaman ng bawat isang nakapakinig at nakapanood, Panginoon, ng tinig na ng kapahayagan mong ito. Ikaw po ang Diyos na magbigay, O Diyos, ng himala, tanda at kababalaghan sa bawat isa sa amin at ang lahat po ng nagugulumihanan, ang lahat, Panginoon, na nangangailangan ng pinansyal, ang lahat, Panginoon, ng nahihirapan. Ikaw po ang Diyos na mag-pour out ng blessing sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo palagi ang iyong abang lingkod at ingatan, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Ingatan mo rin po, O Diyos, ang aking buong sambahan at maging akin pong mga anak ay ingatan at pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Ibinibigay ko, Panginoon, sa mga kamay mo ang lahat ng ito at inaangkin ko po na answered prayer na po kami sa amin pong prayer. Maraming salamat, O Diyos. Kayo po ang lahat ng papuri, parangal at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman. Magpasawalang hanggan, alang-alang po sa kalinis-linisang puso ni Maria. Basbasan mo, Panginoon, ang panalangin na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless po. Maraming salamat po.